May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Misamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arzobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Usamis, kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong niyo karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa unang semana sa ordinaryong panahon. Adlaw karon nga Huwebes na Enero 16, 2025, ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. May usa ka sadlahon nga miduol kang Hesus, piluhod og mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, kung buot ka makaayo ka kanako, naluoy si Jesus kaniya og gihikap niya ang sanlahon og miingon, buot ko nga mamaayo ka, diha naayo ang sanlahon, unya gipalakaw siya ni Jesus og gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon nga bisan kinsa, apan adtua dayon ang pari og pagpahiling kaniya, unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo ko na. Apan milakaw ang tawo nga nanugilon hinuon sa tanang katawhan may tungod sa nitabo. Kilabihan gayud niyang panugilon ug tungod niini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabili na lamang siya sa dapit nga awaaw ug nangadto kaniya ang mga tawo kagikan nga nagkalaylaing dapit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, karon adlaw nga Huwebes, pila na lang ka adlaw atong sa ulugo na pod ang piyesta sa Santo Niño de Cebu. Happy piyesta kaninyo. Diri pod sa kuta napud tay selebrasyon og napud tay sinulog na pagabuhaton karong umaabot ka Domingo. Og happy piyesta usab sa ako ang lugar nga natawhan sa Santo Niño Cathedral diha sa Diocese sa Pagadian. So ako ang gipanawagan ang tanang mga magsaulog sa piyesta karong Domingo na hinaot pa unta na magpasalamat kita sa Batang Jesus nga nahimong ihimplo ka nato sa pagkamapausanon na bisan pa man sa iyahang pagka-Dios nagpabilin siyang ninyo. The word ninyo is kanang mapausanon, the humble, the attitude of a child. So salamat kayo sa mga una na kong for how many years akong pagapari, makumpat ka tuig na at least makaselebrate po ko, makapasalamat ko sa ato ang mahal nga Senyor Santo Niño na mag-celebrate sa maong pista. Sa mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon nagikan pa in taon sa mga nagadaiyang mga lugar. Nasayod ko sa ato ang usa sa ato ang mga friends ya si Ate Cinco. Salamat kay sa imuhang nindot kayo nga long sleeve na ihatag ate atong miaging Pasko. Salamat usab sa ato ang mga kaigsuunan diha sa Kuta Shrine na sa inyong pagmahal, pagpangalagad, pagsakripisyo, buntag ug hapon, hagid mo Kuya Tero, Kuya Lando, ug silang mga asawa ug pamilya. Ug sa ato ang nadri usab nga na-assign diya si Sister Maricho Hermoso ug si atong kauban kaniadto na si Sister Daisy ug sa tibuok community sa Triumph Sisters. Happy pesta kanyang tanan na sisters. O akong pagtimbayo usab sa ato ang mga kaigsuunan si Tita Barrera, Sabaduan Kahandig family, and Ate Laila Del Mundo and friends, Ate Bless and Sarah Flores, o sa ako ang mama, ingon siya nga, anak, nagpaminawan ko kasi mong pamalandong, si Mama Carmencita Samonte, o akong mga igsuon, si Kuya Ervin, Ate Andrea, si Ate May, o si Kuya RJ, o sa akong manghod na si Ebenezer, o sa akong papa,
Father Rogelio. Salamat kayo pa sa iyong paggiya. Bisan wala na ka nakauban na mo karon. So mga igsoon gid ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga supporter and listeners nga kanunay naglantaw karon. Happy Pesta sa Viva Señor Santo Niño this coming Sunday. Karon ato ang pamalandungan ang ebanghelyo ni San Marcos nga may usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod ug mihangyo nga siya nugnayog tabang kaniya nga siya buot maayo. Nasayod kita na during the time of Jesus, kung ikaw sanlahon, you are considered as marginalized. You are not part of the community. Kung ang usa ka sanlahon gani musulod siya sa usa ka community, magbel na siya to give warning to the people na siya usa ka unclean person, usa ka makasasala. Palayo mo na ako kay ako dili angay og takos nga pakipagsandurutay og makauban ninyo. Muna bitaw sakit kay pamalandungon no na bitaw ang usa ka tawo nga nagsakit na gani na gani gibati maka experience pa yun og rejection ng loneliness kay bupalayo man ang mga tawo kaniya, gidilian man siya sa mga tawo o gidirian pag yun sa mga tawo. But here comes Jesus Christ nga naghatag kaniya og paglaom, naghatag kaniya og pagtagad, naghatag kaniya og importansya. Nanindot kayo nga pahinumdum kanato na isip mga tinuod na mga binunyagan, isip mga tinuod nga sumusunod ni Kristo, we are here also to imitate Jesus, to give time, to give effort, and to kanang muhatag-tag panahon og kana bitawng presence sa mga taong sinalikway sa katilingban. Human as we are, dili man yung ganahan mamansin sa mga tao no nga or kana bitawng ma-consider nato nga unpleasant, unlovable, which is eyesore para nato or kanang matawag nato nga para nato unclean or samot na maurag bangdiri ta. Yes, human tendency mo distansya din ta. Human tendency dili na to i-neglect na to. But mawali kini na kung challenge ka na to maigsoon ko na ni Kristo that we learn to go beyond from that feelings. Pagbati raman na siya na dili nimo gusto, kuan naman nimo kana bitawng human naman na nimo nga reaction. Pero hopefully, what is the human responsibility if you are truly human and if you are truly nakat-on ka ni Jesus, dili nimo tugutan imong pagkatawahanon nga maoy mo dominar nimo kun dili kana bitawng bukanin ba mo spark din sa mo na no. I have to imitate Jesus nga mihatag importansya, mihatag og panahon sa mga tao nga gidilian na sa katilingban. Siguro nindot na pinumdum gatong tanan. How do we handle those people, those person na surrender na ang tanan? Giun sa man nato pag kana bitawng paghatag og panahon og giun sa man nato sila paghatag og ganang our availability ba sa mga taong wala na namansin nila. Nindot kini siya nga pinumdum nato mga igsoon. As we are now in the year 2025 and nindot kayo nga daghan kay mga tao karon nga wala na ginapansin sa society. Wala na gitagaang pagtagad sa katilingban. Siguro it is also our time to do something for them. It is also our part na to do an act of kindness and charity for those people who are considered unlovable and eyesore for others. Katulad ng mga tao na i-consider na dili
ganahan higugmaon sa uban, para sa uban sakit kay sa mata maglantaw nila. It is also karon siguro gipinumduman ta sa Ginoo, giunsa man nimo sila paghandle, giunsa man nimo sila pagtagaag pagtagad. Nindot kini nga pahinumdum. Mga igsoon ko ni Kristo, niingon si Jesus sa itong ebanghelyo, buot ko nga mamaayo ka, diha naayo ang sanlahon o gipalakaw siya ni Jesus o gipaymanuan nga ayaw isugilon kung bisan kinsa apan adtuan daw ng pari nga pagpahiling kaniya o paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Yes, sama sa doktor, mo na muhatag kanato og verification and confirmation na pwede na kang mugawa sa ospital. Mabitaw na nga uban nga dili pwede nga ma-discharge sa ospital kung walay signatory sa doktor, kung walay confirmatory sa doktor. Mao po ni nga adto sa pari to confirm and verify na ikaw okay na. Look at. Grabe ang pagrespeto ni Jesus, no? Sa ilahang tradisyon. Grabe ang iyang pagtahod kung unsa ang ilahang unsa ilang nabatasan. Even though kabalo siya nga siya mo'y hinundan ngano naayo to ang maong sanlahon, pero ang pagrespeto niya sa ilahang kultura o tradisyon, grabe gyud. Sa to pa, naagyapon ang kinaiya sa pagkamapaubsanon o respectful. Siguro makatuntan niya na may igsuon. Bisan pa man di ay nga kita mo hinundan, ngano na ay mga nindot kinahitabo sa tuwang katilingban, we remain humble enough to respect and to acknowledge the custom and tradition sa usa ka lugar. Usahay man gud, ang usa ka tawo nga nagtuo siya nga siya mo'y hinundan sa kabag-uhan sa mga nindot nga nahitabo sa usa ka lugar, wala na dayon respeto. Mahimo na dayon entitled, self-righteous na dayon, o mahimong hambugiro o arrogante. But look at Jesus in our gospel today. We are being reminded to remain humble and respectful to the custom and tradition na kailangan yapon ang maong pari, maong yapon mo confirm na ikaw okay na. Nindot kay nga pinumdum ka na ito mga igsoon. Ikatulo nga punto mga igsoon, nagpabili na lamang siya sa mga dapit nga awao o nangadto kaniya ang mga tao kagikan sa nagkailaing mga dapit. The word awao, I consider this word as a sacred place for silence and prayer. Nagbisan pa di ay sa ato ang kabisi, bisan pa di ay sa ato ang kahiktik sa atong mga schedule, we need to find time to our sacred place. Mabitaw nga na-inspire kay ko sa ato ang mahal nga obispo, bishop, bisan pa man nga wala ko ming comment na every time nga makita ka nga naa ka sa chapel, kinibitaw dako kayong pagpahinumdom kanako na bisan pa dahil gikapoy nami, isip mga pare, gikan mi nangalagad, gikan nagsantalana, gikan nagmisa, pero dili gid na mo himuong rason nga dili nami mo luhod, magampo og mangayo og pangamuyo sa tuwang Ginoo. Importante gid ay nga naa gid tay personal and intimate relationship with God. It doesn't mean that you are doing your pastoral works. It is already commensurate and equal to your prayer life. Dili daybot pasabot nga ikaw nagbuhat nagmaayo sa imong isig kaingon, dili na ka magampo sa imong Ginoo. Importante gyapon di ay ang usa ka maayong buhat, wala lang ka nagbuhat tungod kay it is your out of duty and obligation, kani ding imong maayong buhat mao din ni ang bunga sa imuhang pag-ampo. Na kini imuhang duty and responsibility, imo ni siyang gi-fulfill because mao ni siya ang imuhang bunga sa imong pamalandong ug pag-ampo. Nga kana bitong kini imuhang pagpangalagad, hinukad ni siya sa imuhang pagka may nampuon. Na kay sama man gud sa gingon nga usa ka tawo naghimo og maayo,
dahil walay pag-ampo. Mura ra po siya og NGO na nagbuhat la og nindot an act of kindness and generosity to others pero walay prayer life. Mura ra tag gibayaran, mura ra tag nanarbaho. Kung isip pa nga a man of others, a man of prayer, dapat prayer and good works, it should go hand in hand. Dili pwede nga puro na lang pagpangalaga, dili pwede na puro na lang pastoral works, dili pwede na puro na lang kanang outside diya sa kabanha, dili pwede on the act na kaperminti. Sometimes we are being reminded na moadto po sa ating dapit ka awaw. We need to pause for a while. We need to check for a while. Kanya kung mga gibuhat karon na imo gusto pa ba ni o kabubuton pa ba ni sa Ginoo or baka ako na lang ni gusto or baka ako na lang desisyon ang natuman. It doesn't mean that you are doing an good works and an act of kindness and charity to others mara po ni kabubuton sa Dios. No. Usahay ang act imuha ra ng gusto. It doesn't mean nga nindot ang maong ak, mao na po na kabubuton sa Dios. Mao diay nga we need to spare time for silence and prayer in order in every decisions na atong pagabuhaton mo sanggunit ta sa Ginoo ba nga Lord, mao pa ba ni imong plano o baka akuan na lang ning plano? Lord, mao ba gid ni ang imong lakang baka akuan na lang ning lakang? Lord, imuha pa ba ning gusto? Baka ako na lang ning gusto. Kini nindot kay nga painindong gato mga igsoon ko ni Kristo nga dili nato kalimtan ang ato ang dapit nga awaaw. Mao ni na sa dihang na pa ko sa seminaryo for how many years gitudlo gid ni nga mao bitaw na nga before me mag-lunch i-integrate sa gid namo ang among mga learnings diha sa pag-ampo. Diya sabod sa hapon human kami nagmisa, human min sa among evening prayer, muhatag gyapon mi og human sa among communal prayer, muhatag mi og personal time for silence and prayer na amo ang paghinabi sa Ginoo nga mao ni maka-create na mo intimate relationship with our God. Mao na nga ang relasyon manggod personal. Kung word na personal between you and Him. Sa to pa individual. Ganang ikaw ang Ginoo mismo ang naamoy personal nga encounter. Dili manggod nga nagbuhat ta og ganang communal activity, himuon na po nimong equivalent to personal na activity. No. Kung naatay mga communal prayer, natay communal activity, nabutay personal prayer and activity na mooy mas makapasud nato sa Ginoo. Mao na nga Archbishop nindot kayo nga imuhang buing ehemplo na bisan pa sa kahektik sa imong mga schedule, bisan pa sa kabisi nimo, mohatag jud ka sa kahilom pag-ampo o pagpangamuyo sa Ginoo labi na sa mga tao na imong gisaaran sa maong mga prayer. Nindot kayo nga painumdum ka nato. Daghan mang mga tao nga mo text nato, mo chat nato, mo magpaampo ka nato. Dili lang tami ngo, oh, yampo ta ka. Kung dili, sinud-anay gud nato sila nga talagaan og oras ug panahon na iampo gud nato sila sa Ginoo. Kay the moment we are praying for others, the more also we become more close. Kanutang mas mapasuod punta sa Ginoo nga mao nga to ang gipangayuan sa maong mga intensyon ug mga prayer intention. So mga igsoon ko ni Kristo, hinaot pa unta nga sama sa sanlahon magpakaluoy kita sa Ginoo ug sama sa gibuhat sa ato ang modelo na si Jesucristo, dili kita makalimot sa paghatag og oras ug panahon sa pakipagistorya sa tuong langit nung Amahan nga mooy naghatag sa tuong misyon, mooy naghatag sa meaning and purpose anong naataan ning kalibutan. Ang hinaot pa unta as we are continue to journey and to sa ato ang paglawig aning 2025 naatay oras
sa pagbisita sa atong dapit nga awaaw, nga mao man ni makapalalong ug makahatag kanato og intimate relationship sa ato ang Ginoo, sa ato ang the giver of life. Mga igsoon, din nila kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya, ug timpo sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta, nagining tanan ato ang nadungog ug gipamalandungan, makatabang kanato na sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa ato ang gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manawsab uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag nga misamisnon og birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw ug God bless sa atong tanan.